This is Charlotte Ann Ortiz Yater, ang nag-iisang talakerang Bicolana. Ayan, at your service everyone. Ayan, so for today's video, tatalakayin natin kung bakit nga ba namumula ang mga dashboards ninyo at kung paano tayo makakabawi dito. Ayan, so kung gusto mong malaman at magkaroon ka ng tips for today, ayan, panuurin mo at tapusin mo ang video na to. O, diba? Ganun lang kadali. And, ayan, sisimulan na nga natin. First of all, diba? Minsan, diba, kapag nakita na natin ang ating dashboard na talaga namang namumula, ayan, medyo tinatamad-tamad na tayo, medyo iba na yung pakiramdam natin sa tuwing tayo ay sisilip sa ating mga dashboards. Ayan. Pero alam nyo ba guys, yan po ay ang mga bilang kung saan dyan nakalagay yung mga performance level natin. Dito, kapag professional mode tayo, okay? So, mapapansin nyo, merong iba na mga content creator or mga professional mode na berdeng-berde naman ang kanilang mga dashboard kahit wala naman silang gaanong post. Alam nyo po ba kung bakit ganon? Kasi bumabawi sila sa pakikipag-engage at sa panunood ng mga videos ng kapwa nila content creator. So, meaning to say, kapag po kayo ay walang sawa, walang humpay, na nakikipag-engage sa mga content ng ating mga kapwa content creator, yan po ay magre-reflect sa ating dashboard. Kuha nyo po ba yun? And, alam nyo ba guys, nasa simpleng panunood natin ng mga videos, sa Reels naman, hindi naman nagtatagal ng 1 oras, di po ba? May pinakamahaba dyan is 90 seconds. Pero ang iba nasa 60 seconds lang, di ba? Lalong-lalo na yung mga gumagamit ng page. Dahil sa page, ang Reels dyan is only 60 seconds, hindi po 90 seconds. So, napakabilis lang naman po tapusin ang video na yon. Gaano na habang nakaupo ka, habang nagre-relax ka, di ba? May mapanood ka na ilang videos, diba? And then after mo mapanood, magre-react ka like heart, like, tawag nito love, or smile, ganyan. Huwag naman angry, diba? Matuto tayo makisama, makibagay sa ating mga kapwa content creator. And then, mag-iwan tayo ng ating realization sa kanilang mga content. Kung nagandahan ba tayo, kung nasarapan ba tayo sa mga pagkain or niluluto nila, kasi mostly sa mga content creator is mga kusinera, mga magagaling magluto. So, mag-iwan tayo ng comment man lang na ang galing niya magluto, parang natulungan ka na magkaroon ka ng idea for ulam, diba? Na maganda yung plating niya, or kapag views or mga tanawin, yung mga isinishare niyang content, at least mag-iwan man lang tayo ng appreciation na, uy, ang ganda-ganda naman ang pinuntahan mo, or thank you sa pagdadala sa amin sa magagandang lugar na ganyan, diba? Na at least kahit hindi namin naabot, at least nakita namin through your content, diba? Wag po nating kakalimutan na mag-iwan man lang ng appreciation doon sa mga napapanood natin. And again, yan po ay mapupunta po sa ating point, sa ating dashboards. So, lahat ng mga ginagawa mo dito, guys, magre-reflect po yan sa dashboards ninyo. And then, ito pa, may another dahilan kung bakit namumula yung ating dashboard kahit ginawa na natin yan lahat. Diba? It is because, halimbawa, yung nakaraang linggo, masyado kang masipag makipag-engage. Masyado kang masipag manood ng videos ng iba. Masyado kang madaming in-upload last week, and then suddenly, naging busy ka this week. Kaya biglang bumaba yung bilang ng nasa dashboard record mo. So, wag na po tayong magtataka dyan. Wag po kayong magpapaka-stress. Wag nyo pong problemahin kung namumula po ang inyong mga dashboards, kasi pwede po natin bawiin po ulit yan. Kasi kung last week, maganda yung performance mo, biglang naglaylo ka this week dahil busy ka, and then next week na naman, hindi ka na naman busy. So, meaning to say, you have the chance na mapaberde ulit ang dashboards ninyo. And then guys, eto pa,
another tips. Di ba po, sa Facebook, pwede kayong mag-post ng status nyo. Like, magpo-post kayo ng something sayings or na kung ano yung nararamdaman mo ngayon in public post. Ipapublic mo yun. Hindi mo po yan if friends only. Hindi naka-only me. So, kailangan nakaset siya sa public. So, i-post mo yan sa status mo. And then, di ba, meron tayong my story or ang iba, ang alam dyan is my day. Ayan. Mag-upload din po kayo dyan. Maglagay din po kayo ng story nyo ng my day or ng my story. Ayan. Maglagay din po kayo dyan. Dahil kailangan po lahat po ng pwede nating gamitin dito kay Facebook is dapat nagagamit po natin sa araw-araw. Huwag po natin yang kakalimutan, specifically kapag ikaw ay naka-professional mode, para po lahat ng kilos mo dito sa Facebook ay magre-reflect po doon sa inyong dashboards. Ayan. So, wag po natin masyadong stressan yung sarili natin kapag nakikita nating namumula ang ating mga dashboards, dahil hindi po ibig sabihin niya na wala ka ng pag-asa ma-monetize dito. Hindi po ganun yon. Kasi para po sa akin ako po ay nakatanggap ng aking unang sahod na namumula po yung aking dashboards. So, meaning to say, hindi naman po apektado yun. Okay? Sa ating monetization kapag namumula po ang ating dashboards. So, kailangan lang po talaga nating magsipag at kailangan po natin ding ibalik sa kapwa nating content creator yung lahat, diba? Hindi lang po tayo yung papanuorin. Dapat tayo din po mismo yung manunood ng mga content ng kapwa nating content creator. Kuha nyo po ba yun? So, wag na wag po tayo basta-basta may stress, okay? Dahil lahat po ng pula, mapupunta din po ulit yan, maibabalik po yan sa berde. Kasi ako nga po, kahapon lang din po naibalik yung pagiging berde ng aking dashboards. Diba? Kasi, ginawa ko na po yung best ko. Ayan. So, wag po kayong mangangamba. Hindi po porket na madami na kayong upload, ganun pa rin. Wag niyong isipin yon kasi, dito po yan sa performance po natin. Hindi po porket pala-upload ka, hindi po yon. Dapat nag-upload ka, nakikipag-engage ka, at the same time, ginagawa mo lahat dito sa Facebook. Nagpo-post status ka, nagpo-post ka ng pictures, nagpo-post ka ng content mo sa Reels, naglo-long videos ka kung kaya mo, at nagma-my story ka, or my day. Diba? Lahat nyo po gamitin yung features dito kay Facebook upang nang sa ganon, ma-maintain nyo po yung performance level ninyo dito sa dashboards ninyo. So, sana nakapagbigay ako sa inyo ng counting tips. Ayan, base po yan sa aking mga na-experience dito sa aking account as a content creator. So, ayan na nga. Maraming salamat sa panonood. Ito po ang inyong talakerang Bicolana na laging nagsasabing, kita tayo sa susunod kong video at lagi mong tandaan na padabata ka. Follow for more. Thank you so much.